Mga ka-people, welcome to the land of chocolate hills and tarsier dito sa Bohol. Mga ka-people, kung patagalan lang at kasikatan ng pag-uusapan ng pagiging tourist spot dito sa Bohol, isa siguro ang Bohol Bee Farm na masasabi nating talaga namang dinadayo ng bawat turista dito sa Bohol. Itinatayang lagpas na 2 dekada na ang pagbibigay serbisyo ng tourist spot destination na ito sa lahat ng mga turistang bumibisita dito sa Bohol. Oh my God, first time ko nakita, Lomboy. Lomi ng mga tomboy. Lomboy. Hi mga ka-people, Vince is here para magbigay ng knowledge sa atin dito sa buffet restaurant during breakfast dito sa Honeybee Farm sa Bohol. So, kung dito kayo magbo-buffet, of course, they have Arroz caldo, chicken, and we have steamed rice, and garlic black this rice. one. Not every buffet breakfast nagsiserve ng black rice. But this is not just a simple black rice. This is black garlic Black garlic rice. rice. Oh. It comes with a homemade ham po. Homemade ham, kahit hindi bagong taon, may pa-homemade ham sila dito. And we have fish sticks with herb dip. Hindi lang siya basta fish sticks, may herb dip siya, di ba? And let's not forget about the... The pasta, fresh herb pasta po. Bakit fresh? Yung herbs na ginagamit namin po, fresh herbs. Akala ko yung pasta ang fresh bagong huli. And we have scrambled egg. syempre, hindi mawawala yung itlog kapag breakfast, no? Sarap Yes, ng po. itlog kapag agahan. And waffle. Waffle. With honey. With Honey po. honey. Kasi syempre, no, Honeybee Farm to, dapat may honey talaga tayo. And this one, This is a homemade squash bread. And Okay. the spread is malunggay spread and honey butter. oh, this is the malunggay. Yes, po. Tapos this is the kalabasa. Tama, Honey. di ba? Yung bread po. Yung bread ang squash. kalabasa. Ito, Yes, honey spread po. honey spread, malunggay, tapos yung bread nila, gawa sa kalabasa. Panalo. Very organic yung mga pagkain natin dito. Let's not forget different kinds of fruits. 'Di ba? Ito na yung kanilang fruit platter. Pero this one, I saw flowers eh. Paano yun? Kinakain din? Yes po, edible lahat po yung flowers po. I mean, anong mga flowers to? Meron siyang blue ternate. Like this one, Yes ano po, kusmos. Okay. Yung yellow po. And the red po is gumamela. Okay. And the blue is blue ternate. Oh. And the sauce is honey mustard. Homemade Honey mustard. So, edible yung mga bulaklak. Grabe, ngayon lang ako nakakita ng salad na edible yung bulaklak. Eh, may mga bulaklak pa ba siya sa ilalim? Yung sa ilalim po yung mga may prutas po. May mga prutas May siya. pineapple, Oh. mga vegetable. Wow! That's so nice. And this is singkamas, no? Yes po. Tama ba? Yeah. Hala, I wanna try the flower, the yellow one. Tingnan natin kung totoo yung sinasabi niya na edible. Lagay ko sa gilid para medyo makuha ko na siya. So, let's try this one. Anong flower to? Kusmos. Kusmus? Yes, po. Okay. Kusmus daw, mga ka-people. Parang dahon din. Parang dahon. Parang dahon din lang yung kinakain ko. And then, ito, totoong kulay red. Gumamela. Gumamela. Yes po. Diyos ko, parang sinasabit lang natin to sa mga leeg natin, ha. Ngayon kinakain na natin, nakakaloka. Ang dami na natin na-discover, no? Hindi lang ang dahon kinakain natin, pati mga bulaklak. Mga ka-people, ang isa sa ipinagmamalaki ng Bohol Bee Farm ay itong tinatawag nilang Garden of Herbs, kung saan ang ilan sa mga putahe na makakain sa kanilang restaurant ay pinitas mismo sa garden na ito. Kaya masasabi nating fresh na fresh ang bawat pagsubo ng mga herbs nila dito. Si DJ Onze. Yes. Nice to meet
Hazel, the owner of Big Leaf Travel Venture. You are the owner. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa'yo. It just It's all recorded, so it's true. Isa sa mga binibisitang floating restaurant dito sa Bohol ay walang iba kundi ang Rio Verde Floating Restaurant. So what is asintig? So, asin tibuok is our local version of the rock salt. Okay. Isa siyang buong whole talaga. Tibuok is whole. Tibuok means Whole. whole, okay. Tibuok is the Bisaya word for whole. So, asin tibuok is whole salt. So in Tagalog like asin buo. Buo siya, buo. And ito siya, naka-circular circular shape siya is because they're made from the clay pots. So, 'di ba ang usual salt natin sa dagat, in-evaporate ganyan. Ito slow mixture of yung salt water, evaporate sa sa pot hanggang mabuong isang buong siya. Okay. Isang buong bilog. And you use it? Yes, In food like how you need to cut it? No, ito may grater. Okay. Para siyang cheese. Para siyang ginagamitan siya ng ganito. Para siyang cheese. Okay. Kaskas mo siya sa food mo. Nice. Direct.
Paano ba? Paano? Kamusta ka na? Si DJ Onse to! Mukha ka, nakapag-asawa ka ng mayaman! Mga ka-people, masasabi ko na talagang isa ito sa pinakamagandang experience na nagawa ko dito sa Bohol. Kaya try nyo din, mga ka-people. Mga ka-people, ito ang Bohol Tarsier Conservation Area kung saan dito natin makikita ang kinikilalang pinakamaliit na monkey sa buong mundo. Napakaswerte ng mga Boholanos dahil dito lang yan makikita sa Bohol.
Mga ka-people, ito na nga ang sanctuary ng Tarsier dito sa Bohol. At kung mapapansin ninyo, hindi ko medyo nilalakasan ang boses ko dahil ang isa sa mga policy dito, hindi dapat maging malakas ang iyong boses dahil ayaw nila ng maingay dito sa sanctuary. Actually, sa oras na 3:00 ng hapon, nakikita nating nakadilat daw yung mga mata ng Tarsier, pero ang totoo, natutulog sila sa mga oras na ito dahil mas gising sila sa oras ng gabi. Kaya kung bibisita po kayo dito sa sanctuary ng Tarsier dito sa Bohol, kailangan na sundin niyo po yung mga policies na kailangan gawin para hindi maistorbo ang mga Tarsiers. Mga ka-people, finally nakakita na tayo ng spot para paglagyan ng ating DJ Once sticker. So, yun lang, sana maabot ng mga bias natin. Alam niyo naman, hindi tayo katangkadan. Hindi kahabaan yung mga kamay braso natin. So, sana kasya siya. Parang feeling ko perfect. Parang ibinigay talaga sa atin yung lugar. Kasi parang feeling ko fit na fit siya. Ayun na. Lagay natin. Yay! There you go. So, see? So mga ka-people, para makita mo yung ganda ng Chocolate Hills dito sa Bohol, ay kailangan akitin mo ang medyo may kataasang hagdanan dito. Siyempre, pinakamaganda yung nasa tuktok ka talaga kasi makikita mo yung ipinagmamalaki nilang Chocolate Hills dito sa Bohol. Nako, kung may tiyaga, may nilaga. Yeah! So, I don't know how many steps they have here. Sana may matalong tayo mamaya. Ilang steps nga ba to? We're just halfway. Pero, pahinga tayo ng konti. Tingin-tingin muna tayo. And, let's do it again. Halfway. Maliliit yung hakbang ng mga hagdanan dito, actually. So, for those people na medyo mahirap umakyat pa itaas, huwag kayong maglala kasi siguro mas madali naman yung pababa. This is really an exercise. There you go. Few steps more and we can make it. Yay! There you go. Almost there. Actually, hindi sumasakit yung mga binted. Ako dito, sumasakit sa akin puwet eh. Pag gano'n. Yung mga muscles ko sa puwet yung sumasakit. Okay. And then, almost there. Finally, konti na lang. Mga ka-people, grabe. Sana nadala ko yung bato, no? Para may konting powers tayo. And, yay! Finally, we're here. So, hayaan nyo muna ako magpahinga ng konti. Ang hirap magsalita ng pagod. Mga ka-people, ito na nga ang pamosong Chocolate Hills dito sa Bohol kung saan dinadayo ng napakaraming Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao at pamosong-pamoso din sa mga iba't ibang lahi sa buong mundo dahil kung pagmamasdan nga natin ang kagandahang ibinibigay sa atin ng Chocolate Hills ay masasabi nating talagang isa tayo sa mga nangungunang tourist spot sa buong mundo. Hello. Hello, sir. Kamusta po? Ilang po? Mga
Mga ka-people, ang sabi nga nila kapag walang tiyaga, walang nilaga. Kaya pagkataas-taas man ng inakyat na hagdanan, breathtaking scenery naman ang kapalit nito kapag narating nyo ang tuktok dito sa Chocolate Hills, Bohol. Mga ka-people, at kapag nagustuhan mo talaga at talagang nasatisfied ka sa mga tanawing iyong nasaksihan dito sa Chocolate Hills, aba, patunugin mo ang bell. Di ba? Hindi beat ang hawak mo ang bell. Hawak mo ang bell. Hawak mo ang bell. Good morning, Bohol! We're ready to go to an island where we can watch dolphins. It's been a long time since I've seen live dolphins. And it's great that when you go here in Bohol, you can actually see amazing dolphins, hopefully. So this is our boat. And this is the Bohol team of Irish Travel and Tours. Tapos hahawak ako sa legs mo. Okay, yep. Ma'am, nakasayad na po yung ano eh. Huwag ka mag-alala, you're a floating device. Daming alam. Kasi kagigising lang, marami pang pondo. Hindi ba pa-expired? Ang mga dolphin. Naka-on ka na ba? Of course! Kanina pa. Wala, tita. Ikaw ang star. Pa-edit, no? Sonso pa edit. Mahal ang niyan, TFK, tita. Mali mo, magkikilik tayo. The best tandem ever, di ba? Sometimes it's, it's an accident turned to accomplishments. And riches. So guys, I'm introducing the owner of this island, of course, Ma'am C. Kuya, ano name mo? Zabino. Pangalan ng makukulong, ha? So, guys, I'm using this vanilla tangerine from Healthy Options. It's really good. So you should buy it. May I use it? Yeah, super. Oh, wala nang edit yan, ha? Nako, sayang yung punchline. Alam mo kaya sila bibili yung can I use it? Pag yan nakita Even the youngest ladies want to use this. like me. Oh! Ayan na, simula na yan. Mga ka-people, ang dami nila! Yay! Oh my God! Ang dami nila!
Hey! Oh my God! Lumubog na naman sila. So para pala silang si Freddy Aguilar. Lulubog, lilitaw sa alas 8 ng araw. So paano? Parang kapag lumalapit yung mga yung bangka, lumulubog sila sa ilalim. Huwag nyo nang, anong yan, naiingay yan. Dami. Mga ka-people, we're going to Balikasag Island, Bohol! Mga ka-people, ito na ang Balikasag Island kung saan dyan tayo mag-snorkeling, dyan tayo mag-island hopping, at syempre, dito pa rin tayo sa Bohol. Hindi pa rin tayo maalis actually. I fell in love sa Bohol. Parang gusto ko nang tumira dito. Ang ganda ng Bohol! Ayan o. Yay! So, later gagawin natin yan mga ka-people. Kung ano mang ginagawa nila, gagawin natin yan later. Tapos ang nakakainis nito, alam ko maging snorkeling kami dito sa Bohol. Ito yung sinasabi ko sa iyo na kahit anong beses ka nag-prepare sa handa ng gamit mo, yung personal na pang snorkeling ko, hindi ko talaga nadala. Nakakaloka, ba't ganun? Siya po si Anthony, guys, with us. Sir Anthony. Kuya, iahon mo naman ako sa kahirapan. See? Welcome po sa island namin. Siya po yung owner ng island pero hindi pa niya bayad. Under negotiation. Thank you. Yup, here's Noah. What's up? Gagawa kami content. I think maybe 3 or 4. Wow. Hey! About time for snorkeling. I'm with Victoria and Gio behind me and Arcel in front of me. Oh, lakas na kuya. Dati siguro siyang superhero, no? Oh. Okay na, sir? Guys, Guys, sumakay na tayo. Habang umaandar siya. Yay! Kuya, ano pangalan mo? Jun. Si Sir Jun ang makakasama natin ngayon. Jun. Ah, Junri. Junri! Akala ko Jonathan. Okay. Yeah. We're doing it like a soldiers. Oh, ito ang Yuko tricks before snorkeling. Grabe, ang galing namin yung muko. Parang professional kami sa yukuan, ha? Oh, kawawa naman yung mga walang leeg. Paano sila makakayuko sa mga ganitong bagay? Ay! Parang ang baba naman ng yuko yan. Nasaan na yung tartol? Nasaan na yung tartol? Dyan. Wag lang nating hawakan, ha?
Huwag lang natin lapitan, pero huwag lang natin hawakan. Bawal lapitan, bawal hawakan, pero pwedeng titigan. So dito to. Guys, nandito yung turtle. Apo. Ayun po. Grabe po na eh. Idukot mo. Kuya Junri! Kuya Junri! Asa ka na? Hindi na kita makita! Kuya Junri! Nasaan na yung bangka natin? Kuya Junri! Bakit mo ako pinabayaan? Nakikisampa ako sa ibang bangka. Hello. Kuya Judri, sumagot ka! Kaya kasi sa amin, ano lang. Nabubuhat ko na nga yung bangko. So, ang secret dito, medyo mag-iingat kayo kasi pwede kayong tamaan ng balsa ng bangka. Tamaan kayo ng paa ng mga nagsuswimming. Actually, kanina may nagkatamaan na. Wala pa. Ay, kuya. Junri! Junjun! 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 Asa ka na, Junjun? Ilabas niyo si Kuya Junri. Ilabas niyo si Kuya Junri. Ang pinunta namin dito makakita ng isda, puro paa yung nakikita namin. Sino sa inyo ang nakasampal sa mukha ni Gio? Grabe yung paa nyo nananampal. So mga ka-people, ang next destination namin, maghahanap kami ng legit na sirena. Yes. Kung hindi tayo suswertein sa sirena, shokoy. Hi guys! So, eto muna tayo, legit kaalaman. Ang pagkakaiba ng turtle sa tortoise, ang turtle po can live underwater. Ang tortoise, hindi po, malulunod sila sa tubig. Kasi parang may napanood akong video dati. Yung tortoise, inihagis po nila sa sa tubig. Eh, hindi naman po sila built for water, breathing, water life na matagal. So, ang tortoise po is pang land, ang turtle pang dagat or pang underwater. I don't know if turtles can be both in salt water and non-salt water. Not salt water, non-salty water. Guys, parang may nalasahan ko yung yung tubig ng dagat.
medyo mainit. Hindi ko alam kung tubig pa yun o ihi na ng mga kasama natin. Kasi bakit mainit yung tubig? Guilty ako, guilty. Oh, in fairness ha, fertile. Mga ka-people, ito na yung Virgin Island. O, di ba nagulat si ate? Hindi niya kinaya yung biglaan. Ano po, allocate tayo ng 20-30 minutes na ligo here. Sige. Yeah, kasi kailangan Before tayo ng 12:30. Yeah. Ako ay lilipad, lilipad with Irish Travel and Tours. Magbabakasyon kahit saan pa ang destinasyon. Ako ay lilipad, lilipad with Irish Travel and Tours. Pupuntahan ko ang gusto ng puso ko. With Irish Travel and Tours. Ako ay lilipad, lilipad with Irish Travel and Tours. Magbabakasyon kahit saan pa ang destinasyon. Ako ay lilipad, lilipad with Irish Travel and Tours. Pupuntahan ko